everyone! Good evening, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Prangkahan na, may laban ba kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na, makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na sa coronation ng Miss Universe Philippines at lalo na yung preliminary competition nila kasi di ba yun talaga yung inaabangan natin. May mga kandidata kasi talaga dito na masasabi natin, oh my gosh, mukhang sa kanya talaga mapupunta ang corona or hindi, di ba? So, yan. So, pag-usapan natin ngayon, sino ba talaga ang may laban at sino ba talaga sa tingin natin na, oh nako, good luck, tagilid ang laban niya dito. Nako, exciting to. Prangkahan na. Ayan. So, bato-bato sa langit, ang tamaan ay wag magagalit. Just, ano lang naman to, analysis lang naman natin. Pero syempre, kung talagang magaling yung kandidata mo, lalaban at lalaban yan. Di ba? So, simulan natin kay Justin Pilisarta ng Manila. Nako, my gosh. I'm so excited sa magiging laban ni Justin Pilisarta dito dahil syempre nakita naman natin na palaban at talagang may pitik pa rin ang Justin Pilisarta. Pero ang tanong ng lahat, si Justin Pilisarta ba ay kukuha ng corona dito sa Miss Universe Philippines ngayon taon na to? To be honest, ang analysis ko sa kanya, I love her ha. Pero tingin ko ay nandoon ako sa 50-50. Yes, depende. Depende sa magiging laro niya sa prelim. Yes. For now, isa siya sa mga front runner na masasabi natin, ay nako, wala pa rin kupas talaga ang Justin Pilisarta. But my estimate ay kaya ni Justin Pilisarta makapasok ng semifinals sa competition na to. And then, kaya niyang magtuloy-tuloy hanggang sa dulo ng competition. So, depende yon. Once na makapasok yan ng top 10, hindi ko alam kung makakapasok siya ng top 5. Charot. Hindi ko pa nakikita. Pero, ang nakikita ko, pag tumungtong to sa top 10, kasi makuda kasi ang Justin Pilisarte, ayun, magtutuloy-tuloy yan sa top 5. Sa totoo lang, malakas pa rin yung chance niya na pwedeng makatungtong siya sa top 5. But nandoon ako na kailangan malusutan niya ang top 10. So yan. Kasi kailangan makalusot siya doon eh. Sa top 20, parang feeling ko, yes, papalo siya doon. Pero doon sa next round, hindi ko pa alam. Pero sabi nila 7 daw ang kukunin. Kaya malaki pa rin yung chance niya talaga na makarating hanggang sa dulo ng competition. At nakakatakot yan si Justin Pilisarta kasi makuda talaga ang pambato ng Maynila, di ba? And then, punta naman tayo dito sa pambato ng, ano bang dinadala niya? Louisiana Laguna, si Ashley Sobiano. Natatakot ako for her kasi baka mamaya may Kuyo sa top 20. I hope na hindi naman. Or pwedeng makalusot. So for now, ang pinakamalayo mararating ni Ashley sa nakikita ko sa laro niya dito ay hanggang top 20. So pag nakalusot siya doon sa top 20, napakaswerte. So depende na lang yun kung magtutuloy-tuloy siya. Pero performance talaga ni Ashley Sobiano, maganda, magaling. At nakikita ko naman na ando doon yung sincerity niya. Ito nga, medyo nalulungkot ako kasi parang dito mas binibigay niya yung 100%, mas pinapakita niya talaga na willing talaga siya sa competition na to. Pero bakit ganun? Parang ang lupit ng tadhana sa kanya. Parang doon na sa Aqua Boracay, ang ganda ng performance niya. Pero nagulat ako, hala, hindi nakapasok sa semifinals. Pero hindi ibig sabihin no, na hindi siya nakapasok doon ay wala na siyang chance na makapasok sa top 20 ng Miss Universe Philippines. Parang feeling ko malaki pa rin yung chance niya. Pero kung tatanungin mo kung magta-top 5 pa si Ashley dito sa competition, ayun ang hindi ko masasabot sa inyo. Ang
masisiguro. Oo. So, ang sagot ko for now ay hindi ko pa siya nakikita na makakarating siya sa top 5. Pero nakikita ko si Ashley na kayang makarating ng semifinals. So, siguro, kailangan lang paghandaan ni Ashley talaga yung preliminary competition or else, kapag pumalpak siya doon, maaaring hindi siya makalusot kahit sa semifinals. But yung chance naman niya for semifinals, tingin ko nasa ilang percent din. Malaki. Oho. So, nandoon niya sa laro ni Ashley for the preliminary competition. Sigurado ako, semifinals lulusot, pero top 5, hindi ko pa siya nakikita. Oho. So, punta naman tayo kay Muntinlupa. Si Muntinlupa last year ay first runner-up dito sa Miss Universe Philippines. Pero sa nakikita ko, hindi na magagawa ni Muntinlupa na mag-first runner-up uli dito sa Miss Universe Philippines. Kasi, ang nakikita kong laro sa kanya, semifinals, yes, makukuha siya. Siguro top 10 medyo pahirapan to para kay Muntinlupa. Hindi ko siya nakikita pa for now na makarating sa top 10. Top 20, yes. Nakikita ko kasi parang feeling ko isa siya sa mga tinitignan talaga for the semifinals. Pero yung susunod na round, kung makakatapat niya yung mga ibang candidates na magagaling, lumalaban, ay doon, mahihirapan na siya. At ewan ko, hindi ko alam kung hanggang saan ang mararating ni Muntinlupa. So, ngayon, nakikita ko top 20, pero top 10, hindi ko pa siya nakikita na talagang 100% na papasok siya doon. So, nandoon pa ako sa proseso niya, kung ano yung makikita natin sa next round. So, siguro, swerte na netong mararating yung top 10. Pero yung top 5, parang piling ko, hindi na siya aabot doon. So, I hope na mailaban niya ang sa competition na to. Ito namang nakikita ko yung for now after ng Aqua Boracay. So, yung performance nila, and then plus nandoon ako na parang papasok ba talaga to? Makakarating ba to? Kasi yung mga nakarating naman ng Aqua Boracay, hindi naman niya 100% na makakarating talaga ng top 10. Diba? Depende yun sa preliminary competition. Kung mag-execute siya ng bonggang-bongga, I think doon natin malalaman kung magkaka-top 10 nga ba siya or makaka-top 5. Pero top 10, parang feeling ko kaya niya, pero top 5, parang feeling ko mahihirapan siya doon. But let's see. Kung mababago pa ang ating obserbasyon dito kay Muntinlupa. So, punta naman tayo kay Baguio. Si Baguio. Well, ang masasabi ko, si Baguio, siya yung candidates na isa sa mga sigurado ako na pwede niyang marating ang top 5 ng competition. For now, malinaw sa akin, top 10, si Baguio, yes, pasok na pasok. Yung top 5, parang feeling ko, kakayanin niya to. Kasi magaling naman talaga ang comm skills niya. Once na makasagot yan, parang feeling ko magtutuloy-tuloy yan doon sa top 5. So, isa siya sa mga nakikita ko na possible na mag-top 5 this year dito sa Miss Universe Philippines dahil yung capacity level niya, hindi mo po pwedeng isnabin. So, ang sigurado ko dito kay Baguio ay isa siya sa mga pasok talaga sa top 5 ngayong taon na to. At kung hindi man, siguro ang pinakamalayo niyang mararating ay maano na lang niya mararating top 10. Pero malakas kasi to malakas to sa comm skills, kaya hindi mo to po pwedeng itchapera na para sabihin mo, hanggang top 10 lang yan. No, nakikita ko yan, malinaw yan sa top 5. So, good luck. And then, punta naman tayo sa pambato ng Iloilo. Ayun, si Iloilo. Si Iloilo, syempre, naabangan natin, di ba? Na talagang sobrang palaban, wag mo i-underestimate ang kakayahan ni Iloilo. Dahil malakas siya sa tao. Bukod doon sa malakas sa tao, ay magaling din ang diskarte niya sa larong ito. At nakikita ko talaga si Iloilo na isa siya sa mga strongest candidates. So, Iloilo, top 5 kaya ba? Depende. Depende. But for now, hindi ko siya nakikita sa top 5. Nakikita ko siya sa top 10. Yes! Top 10, yes na yes ako. Top 5, I think medyo delikado pa siya doon.
I mean, depende pa sa prelim. Baka sakaling malaman ko ano yung next. Di ba? So, for now, I think Iloilo magiging top 10 ng Miss Universe Philippines for this year. And then, depende yan sa magiging laro niya sa preliminary, sa mga materials na gagamitin niya, at kung papalo nga ba siya hanggang sa dulo ng competition. So, yun yung abangan natin. Kasi syempre, exciting to. So, yun. So, possible makarating yan ng top 5 kung lalo pa niyang gagalingan talaga. But for now, malinaw sa akin ay magta-top 10 to. Yes. Yan. Good luck. And then, pagdating naman kay Tarlac, ayan si Tarlac. Marami nag-aabang kay Tarlac kung hanggang saan ang mararating ni Tarlac. Kung si Iloilo, sigurado ako na kaya niya pang makatungtong sa next round, and next round. Si Tarlac parang feeling ko, top 20, yes, pasok na pasok. Top 10, parang feeling ko hanggang dito ka lang. So, yun. So, hindi ko pa alam kung ano pa ang ipapakita talaga ng pambato ng Tarlac, especially in communication skills, kung paano niya lulusutan yung mga Q&A doon. Kasi talaga yung weak niya. Pero performance, parang feeling ko, yes, kaya na itong maglaro, kayang makipagbardagulan. But for now, ang nakikita ko, tutungtong to hanggang top 10. So, top 10. Top 5, hindi ako sigurado kay Tarlac. Sobrang parang nagdadalawang isip ako sa kanya pa pagdating sa top 5. Pero siguro dito sa top 10, kaya naman niya siguro, di ba? So, yon. So, nakikita ko na kaya ni Tarlac talaga lumusot sa top 10 ng Miss Universe Philippines. Kasi yung beauty niya, kung pag-uusapan naman natin, evening gown, pag dinamitan mo siya, lalo siyang gumaganda. Swimsuit competition, parang pili ko, wow, bongga. So, parang pili ko overall, makakarating to ng top 10 ng competition. Pero, pagdating doon sa top 5, ay hindi ko pa siya sigurado doon. Depende. Kung si Iloilo, nakikita ko nga kaya pa nito mag-top 5, pero siya parang feeling ko, medyo delikado siya. And depende sa magiging laro niya. Depende sa gagawin nilang eksena. So, yon. But, abangan natin ang prelim kasi syempre sa prelim talaga doon mo makikita, especially yung sa closed door interview. So, doon magkakaalaman. Kaya yung mga sinasabi ko, pwede pang mabago to at pwede tayong magbigay ng final decision para sa analysis natin sa mga candidates. But syempre, wish all the best. So, for now, hanggang dito na muna ang ating prangkahan para sa mga kandidata. Abangan ninyo sa mga susunod na araw. Dahil, syempre yung part 2 neto, ibibigay naman natin bukas. So, yan. And then, for now, sa mga nakikita ko sa mga kandidata na pag-usapan natin, ayun ang kanilang status sa akin. Kung sila ba ay makakarating sa top 5, sa top 10, or sa top 20 ng competition. Pero kayo ang tatanungin ko, agree ba kayo sa mga sinabi ko? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon. So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow, nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.